Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-Bluesher! Dito po tayo with Miss Krishna and Miss Chelsea. So, ma'am, ano po pag-usapan natin ngayong araw sa ating podcast? So, ngayon, meron tayong episode 10 at ang title niya ay What I Learned from Every No. So, partner, meron ka bang mga no sa buhay mo? Alam mo, meron actually. Nung sa college ko, meron akong priority na gustong salihan na committee sa aming psychology society. Ay, Diyos ko, I was hoping for na ma-accept ako nung in-interview ko, pero nung inantay ko yung reply nila, na-reject ako. Nung na-feel ko nun, syempre nalaman ko kasi favorite, gusto ko talaga salihan yun kasi wellness siya. Kaya ayun, ikaw, meron ka bang naranasan? Actually, if yours yung nung college ka, saka naman nung high school ako, nag-entrance exam ako sa Pisay. Tapos, it was the first time na parang I failed. So, technically, a no sa application ko. Ayun, it was very devastating. Parang, question ko yung sarili ko, anong kulang sa akin? anong hindi ko nagawa? Okay, so yun, ano naman yung mga natutunan niyo sa mga first no's niyo sa buhay? Siguro yung tutulang ko doon, marami pang committee niya na pwede ko pang salihan about sa wellness. Kaya sabi ko, sige, apply ulit ako sa ibang committee, baka matanggap ako. Natanggap ka naman? Natanggap ako. Masaya naman ako doon. Ikaw? Actually, nung I failed sa Pisay, I had an entrance exam naman sa different science high school din. And I passed. Tapos dun sa high school na yun, that's where I saw myself grow talaga. And right now, parang, if you were to ask me, parang kung saan ba ako mamimili, kung saan sana ako nag-apply, I would still choose kung saan ako natanggap. Kasi I met very wonderful people and I wouldn't have it the other way. Yes, na-meet mo doon. So, grateful naman kayo sa redirection na nakuha ninyo from that no? Yes, okay naman siya. So, that's good. So, ako naman, siguro ang first no ko ay, yung first application ko, I guess, with commission siya sa Philippines. So, ayun, sa initial interview pa lang, nag-panel interview agad ako dun sa commission na yun. Kaya, hindi ako prepared. Biglaan. So, biglaan siya. And, lang din, wala pang atang 3 days prior dun sa invitation ng interview, and then panel yung initial interview nila. Kaya, ayun, I have to let go yung pagpasok sa commission dahil ganun nga sila mag-interview. Although, goods naman siya kasi parang hybrid siya. Dito sa QC lang din. Pero project-based, so wala ka rin naman choice kundi after nung 6 months mong contract, wala ka na rin talagang na ma-absorb dun. So, I think it's good na andito ako na direct. So, tama. Yes naman. Diba? Yun lang. For me. So, after sharing yung mga no's nyo sa life, no, ano naman yung mga yes nyo bukod sa pag-accept nyo sa redirection na meron kayo? Ano pa yung iba yung masashare na yes, na talagang binavalue nyo Siguro nung naging part ako sa isang project sa school, sa committee namin, madami akong binigyan ng suggestions. Nag-overthink muna ako, baka di nila mo gusto yung suggestions ko or mga projects na pwedeng i-implement para sa event ng psychology. To my surprise, nung nag-speak up ako, randomly, parang naging autopilot. Bigyan nilang in-accept yung suggestion. Kinilig talaga ako nung time na yun. Paning kilig? Yee! Uy! Stili ka, be. Okay. Sorry. Si Chelsea naman. Probably, if nung high school, naranasan ko yung sa first application ko, no? Pagdating ko naman ng college, sabi ko, you know what? Isang college lang yung a-applyan ko. So, wala silang choice but to say yes sa akin. And not gonna lie, I kind of failed myself again kasi waitlisted lang ako dun sa university na gusto ko, But still, it was pretty worth the wait kasi after a while naman, I still got accepted and now that's where I study ngayon. So, ayun, it's very nice. Wala talaga silang choice nung time na yun. Wala yung choice. So, really worth the wait yung mga yes na natanggap ninyo, no? So far. Oo, worth the wait talaga. Kasi sobrang dami na nag-suggest. Pero yung sa akin yung napili na suggestion. Parang ang dami nagpapakahirap para sa entry na yun. Pero ikaw yung nakakuha ng parang, kumbaga, fruit.
Yes. Alright, I see. Ako naman, siguro, ang yes na makuha ko is from other people na nakakita ng potential ko na deserve niyang mapunta sa position na yon. Kasi so far sa college life ko, para lang ako non-playable character na gusto ko lang nasa sideline. Oo, gusto ko. Kasi ayoko nakikipag-friend nung college. Ayoko talaga nakipag-friend. And kung sino yung na-meet ko nung unang day na nilapitan ko, sabi ko, magko-commit ako dito na dito lang ako sasama talaga the whole year. Ay, grabe. College. Toxic? Hindi, isa lang naman siya. So, Okay. paano kami maglalasunan? kami nang lagi yung magkausap. Hanggang sa pagdating ko ng 4th year, bigla akong like in-endorse. Like, sige, punta ka dito. Ano ka, maging Vice President for External Affairs ka. Tapos, ayun, Grabe. I think, Vice President yeah, pala like, ito. from ganon, from ayokong mapansin to, nagigas sa akin yung mga tao sa pagkita sa akin ng mga kaya ko makontribute. Although, ayoko. Kasi ayoko nang laging ini-speak yung mind ko. Medyo mahirap kasi siyang i-translate for me. So, I think, ayun yung para sa akin. Although, nahirapan din talaga ako na makipag-communicate. Siyempre, maraming kang taong kailangan face, diba? Ayun, I think challenging siya sa akin. Pero, ang naging pillar ko nun is yung mga taong nag-push sa akin dun sa position Tulad na yun. ng kaibigan mo nag-stick Kasama na siya. Lagi ko siyang kakampi doon. So, ayun. Hindi tayo nagpapapigil talaga doon sa mga no's na meron tayo. Like, although meron tayong konting hurdle na ma-face, makikita natin na, ay hindi, gusto ko palang bida-bida ako. Diba? Yes. Diba? May ganong energy pa rin, no? Tayo dyan. Na, okay, for a moment, may isip mo, ay, ang hirap naman nito. Parang, may magagawa pa ba akong improvement para sa buhay ko? Lalo na, anong college ako talaga. Like, after college, anong gagawin ko? Kaya hanggang ngayon, like, dread pa rin siya sa akin kapag dumadapo sa isip ko yung gano'n. Pero, ayun nga. Hindi tayo pwedeng huminto. So, ano yung mga iniisip mo pa, nilook forward mo pa sa buhay mo? Like, especially sa career, sa sa ACADS mo? For me kasi, madami akong gustong gawin sa buhay, kaya di ko sure kung anong path mo ng so medyo confused ka pa. Medyo confused pa. Kung anong specialty mo, kung anong niche yung gusto mo. Yes. Kaya go ka talaga na go. Go lang go. Kahit may reject man ako, go pa rin ako ng go. Go, go, go! Ganun! Para si Rufa. Go, go, go! May go, 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 Shante. Yun, nahuli siya. Hindi naman po kasi ni go, 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 Shante. Kaya uwi nila ng go, let's go, go home. Ganun. Kahit nahuli siya, hindi pa rin siya nag-stop, diba? Diba? Yes. She's So, an icon. Yeah. Let's follow Rufa May. Let's be Rufa May. She's my spirit animal. Sample nga ng Ay, joke lang. Hindi ko kaya. Ikaw, Chelsea. Ano sagot mo sa tanong ni Ma'am Chris na? Parang sa career. Honestly, right now, I'm kind of lost kung ano gagawin ko. And feeling ko naman, it's not an individual experience. Minsan kasi parang nakaka-pressure, lalo na kapag napapansin mo yung mga ka-age mo or yung mga kasabayan mo, alam na nila yung gagawin nila sa buhay nila. Pero, to reassure you guys, it's fine na hindi nyo pa alam yung gagawin niya sa buhay nyo. Kasi, things, may mga bagay na mag-guide sa'yo doon. Maybe this is part of your journey lang talaga. So right now, I'm just chill, waiting for things to happen. Chill ka lang talaga na. I'm just a chill guy. Nonchalant. Joke lang. Ako, totoo yung sinabi niya na ang hirap na ma-witness mo yung ibang mga taong na-achieve yung iba't ibang bagay while you're there, nag-exist ka, and still doubting yourself. Medyo mahirap siya. Lalo na ako, ang daming successful people. I think you know them. Kasi marami sa Catholic school na pinag-junior high ko na sikat sila ngayon. And then, nung kakasalamuha ko pa sila, mga bully sila. Kaya medyo, alam mo yun, medyo may... Parang sama ng loob. Gusto ko sila i-fight. Yeah. Puksaan. Diba? Puksaan. Fight tayo. Puksaan. I think it's unfair na parang, so unfair na. bakit ang ugali tapos sila pa yun nandun? Pero kailangan natin ng mag-go-go-go talaga. Wala na akong choice. Grabe si Rufa May nandito. Pinapakita ang spirit animal talaga niya. Isa pa.
fight. Ay, Yun na lang, fight. wait na lang. Fight na lang. Kasi yung go, medyo madalang siya eh. Lagi akong yung binibigay sa akin ni Lord, fight eh. Laging palaban si Miss Chris. Laban. na. Oo, Tama. laban lang. Yeah, let's be like Miss Chris na. Laging palaban. Kahit mahirap na ang Totoo. buhay. Go for the go talaga. So, paano naman tayo naka-bounce back? Ako, siguro ginagasay ko na yung sarili ko na pagtanda ko, may mas mahirap pa rito. Ganun na lang yung lagi ko iniisip. Akala ko kapag tanda mo, things will get better. May mas mahirap pa may na mas yung mahirap mindset. pa. Oo, I see. like, nag-evolve lang siya. Accumulatively, yung hirap nung pinagdaanan mo siguro nung nabubuli pa ako nung junior high. Sino ba yan? Mamaya natin. Sino ba yan? Pero Drop kasi, yung name. as So, things get harder naman, you get stronger din. So parang, Oo, pero yun yung hindi ko rin ma-solve. Bakit kailangan tayong mag-find the way na gawin siyang motivation to get used to be better. Oo. Yun. Pero yun, masyado ako narcissist and neurotic nga kasi kaya ganun ako. So, kayo naman, syempre mga children pa kayo, marami pa kayong, medyo makulay pa yung buhay niya, di ba? Di mo sure. Joke. Siguro yung in-apply ko sa buhay ko yung sabi sa akin ng mother ko, na kahit mag-fail ka, apply ko pa rin apply sa mga trabaho, kahit sa mga entrance exam, take ka pa rin ng take, or kahit sa mga din, if ever naman, pero sana hindi ako ma-fail sa BLEP naman, kahit mag-fail ka, Totoo. take ka pa rin ng take hanggang sa pumasa ka. Ganon. Ngayon, kaya sabi ko sa nanay, sabi ko sa sarili ko, na thankful ako sa apply, ng advice ng nanay ko, kasi na-apply ko sa totoong buhay. Tsaka isa pa sa nakakatuwang na-earn every time you fail is yung courage mo na mag-try. Yes. Kasi yun, di mo siya araw-araw, mapapractice or maiisip na kung saan siya kailangan ilabas, di ba? Yung courage na yun, like parang mapaplant like a seed sa'yo, no? Tapos later on, magagamit mo siya, di ba? Parang ipon lang. So, si Chelsea naman, ano ang naipon ni Chelsea? for me, I actually have two mindsets kapag, let's say, I feel something. Una is yung it is what it is. Parang, wala ka na magagawa nangyari na. So, might as well not dwell on it. Huwag kang masyadong manlumo sa nangyari kasi you have things to look forward to pa naman. Failing once or getting a no is not the end of the world. Although minsan nagpe-fail akong i-apply yung mindset na yun. And then kapag, ayun nga, it is what it is, yung kasunod naman nun is Hope Core. I don't know if you guys are familiar with that, pero Hope Core, lagi ko iniisip a quote from my favorite series, How I Met Your Mother. Sabi doon, sometimes things have to fall apart to make way for better things. Wala lang, tuwing naisip ko yung quote na yun, makes me feel better. Na totoo naman, kapag kasi let's say, kapag pumasa ka dun sa isang bagay na that you failed at, malay mo, hindi ka makakuha ng better opportunity sa ibang bagay, di ba? So, sometimes, hindi mo talaga makukuha lahat ng gusto mo. Kasi, there's something better or something always better waiting for you. Diba? Yung tissue. Hala! #HopeCore, guys! Ayun, we just have to keep learning. Isa yun sa pinaka-magandang experience sa life. Ayun yung part ng pagka-existentialist ko rin to, na despite yung highs and lows, yung polar opposites ng bagay na may happiness or may sorrow, nandito tayo para mabuhay and ma-experience yung lahat ng yun. Manage our emotions, kung paano natin sila ma-experience at first. So, lahat naman tayo first time maging tao. So, I think there's no rights or wrong sa paggawa ng, sa pag-accept or pag-process ng failures na meron tayo, no? So, ayun. Paano nyo naman natatrack yung growth ninyo? So, let's say na, okay, nakapag-fail ka na rito for how many times or meron kang nakikitang pattern. How do you track yung growth ninyo when it comes to experiencing yung mga ganon situations? Or do you not mind na nangyayari yun sa inyo paulit-ulit? You just let it happen?
For me, na-track ko siya kasi diba, yung una na-reject ako sa priority committee ko. Ngayon, tinatap na ako ng isang officer in charge ng committee na sinalihan ko yung nag-accept sa akin. Tinatap nila ako na maging committee head. Kaya sabi ko, grabe naman pinaglaki ko. Like, ano kaya mangyayari sa akin pag nandun ako sa priority committee ko, pag doon ako in-accept? Ano kaya mangyayari sa sinalihan ko ngayon? Kaya ngayon, parang tag doon, parang naging thankful ako na napunta ako sa atong committee na sinalihan ko na ngayon. Magiging committee head ako. Like, grabe yung responsibility na makukuha ko. So, grabe din yung kasi ikaw na talaga yung star doon. Mas bongga yung role mo. Yes naman. Pwede ako face card. Hi! For me, tracking my growth. I'm the type kasi when I really want something, talagang itatry. Like, talagang, keep on trying. iba yung drive mo kapag may gusto ka. When I want something. Ako rin, like, super clear ako kapag gusto ko yung bagay and super clear ako kapag ayoko. So, kapag I don't like taking no's, honestly. Kasi, I always try to make sure na kapag gusto ko yung isang bagay, I get it talaga. Kaya, ayun. So, kapag, let's say, ayun nga, may pattern na parang paulit-ulit na hindi ko makuha yung gusto ko, syempre, something just snaps in me. Parang, okay. Minsan tinatanggap ko na lang na siguro hindi para sa akin tong bagay na to. Going back to what I said earlier na, you can always try out other things naman. Maybe it's not, maybe hindi lang talaga para sa iyo yung bagay na yun. And that's okay. Kasi, merong para sa lahat ng tao. But parang kanta yun. Babae para sa... Yun yung naalala ko. So. Oh my God. May papahugot ka. Oo sorry, nga. may pinagdala. I think very hugotable itong natin kasi topic natin. So, despite every nose na meron tayo, since andito tayo, we're working with Blue Shirt, I think itong mga listeners natin can get their yes with the jobs available within our app. No? Tama, partner. So, ano ba yung mga meron? Ay, naku, madami. Tulad ng sales staff sa Cebu, sa massage therapy sa Saudi Arabia, female gym trainer, electrician sa Qatar, at meron pa laundryman sa Saudi Arabia din. Wow. Diba? Tama. Naku, iscan nyo na yung QR code namin. Pumunta kayo sa site namin ng Blue Shirt. Baka maaari dito nyo makukuha yung yes nyo, diba? Naku. Tama. So, paano naman ba kasi sila makapag-apply? Paano nila magagamit yung Blue Shirt? Pwede nyo i-drop yung resume nyo sa inbox namin sa Gmail. Naka hazeld@blueshirt.work, or pwede nyo rin sagutan yung Google Form link namin na nasa caption, or i-download nyo yung Blue Shirt Stronger Together mobile app sa Google Play Store. So, disclaimer lang po sa ating mga listeners na ang Blue Shirt PH ay hindi isang agency or manpower. Kami po ay mobile app na nagko-connect ng employers sa mga job seekers na tulad ninyo. So, if ever man po na meron po kayong job na interesado kayo, meron po kami yan sa Blue Shirt. Yeah. So, ayun lang ang ating for our ayun lang po sa aming episode. Salamat po sa pakikinig at salamat po sa pagbibisit sa aming episode ngayon. Ayun lang po at sa susunod po, magkita ulit po tayo. Bye-bye po! Bye! Five tayo.